Isa pa, sync. Okay. Same as dito po sa ating church. Wow, nasegue na, no? Okay. As a church to grow, sabi dyan, as a church to grow, we need to be what? Connected to one another. To work in harmony as one. Amen? Kailangan po nating tandaan na ang Christian life ay hindi idinisenyo para mag-isa ka. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Masaya ka ba makita yan? Ayusin mo. Okay. Siyempre masaya tayo makita yan. Okay, hindi para maging soloista ka or solo performer ka. Bahagi tayo ng isang orchestra or banda or ng isang grupo. Okay, kapag ang gitara wala sa tono or hindi in sync sa buong banda, tulad kanina, nasisira ang buong kanta. Amin po ba? Masakit sa tenga. Kapag yung backup ay hindi nag-harmonize sa song leader, masakit sa tenga, nakakairita. Tama ba? Ganon din po tayo sa simbahan or sa church. Kapag ang isa po sa atin, out of tune, wala sa tono, nasisira ang church. Amen? Amen. Same as in our circle or small group. Or what we called what? Ano daw? Life group. Ano daw? Life group. Okay, so last week we talked about church. Okay, malaking bahagi. Ngayon naman, we will be talking about in sync with our life group or with our circle. Yan. Okay. So, mabilis lang po ako ngayon, promise. Okay? Mabilis lang para makauwi tayong maaga. Okay. Babawan lang natin. Okay. In sync with our life group or circle. Ano nga ba ang life group? Yan. Pag-usapan natin. Ano nga ba ang life group? A life group is a small group of people who meet regularly to grow together spiritually, emotionally, or socially. It is commonly used in churches and faith communities. Lahat po ba tayo dito part na ng isang life group? Uy, mamaya malalaman ko yan. Kala nyo, ha? Okay. Kung hindi pa, wag po tayong papayag na matapos ang araw na to na wala kang mahahanap na life group na mapupuntahan. Deal po ba yan? Deal po ba yan? Sa mga walang life group na inatin at sa mga may life group pero hindi uma-attend. Okay? Ito po'y para sa ating lahat. Amen? So we slowly forgetting that small groups has bigger impact for us, Christians. Ang tendency po kasi sa ating Christians, nakakalimutan na natin ang kahalagahan ng life group. Amen? Malaking bagay po ito at tulong po sa ating mga Kristiyano. Kapag tayo po ay in sync with our life group, kahit mahirap ang piyesa ng buhay, ang kinilalabasan ay isang napakagandang symphony para sa Panginoon. And today po, we will answer a really important and interesting question. And that question is, bakit nga ba kailangan ng small group? Or what we call life group. Sabihin niyo ulit, life group. Bakit nga ba kailangan pa natin mag-life group? Pwede naman tayong umatid na lang ng linggo. Pwede na naman tayong manood na lang ng live stream. Amen? Pero ika nga nila, o yung tinatawag natin na, no man is... Island ba yun? No man is an island. Okay, pero when it comes to faith, this is really true. No Christian is an island. Okay? Kagaya na sabi ko kanina, we are designed para sa isa't isa. Ang simbahan po, small group, na-design siya, hindi para mag-isa ka. Pwede ba yun? Nagkausap mo yung sarili mo. Okay. We will talk about why is it important to be in sync with our life group. Meron lang po akong 4. Ilan? 4 na letter C. Yan. 4 C's, okay, kung bakit ba natin kailangan ng life group. Mabilis lang ako. Sino gusto mabilis lang ako? Okay? Pwede mong palapakan natin rin ng Panginoon? Okay. Let us close our eyes first and we will pray. Hallelujah. Lord,
Maraming salamat for Father God sa umaga pong ito, Panginoon, ay pinagkaloob nyo, Lord God, sa bawat isa. Thank you, Lord God, for the privilege, Panginoon, na makapag-share, Lord God, ng iyong salita. And this morning, Lord, we are praying, Lord God, na samahan mo ang bawat isa. Speak to us, Lord God. Remind us of the importance, Lord God, ng life group, Panginoon, ng small group sa aming mga Kristiyano, Father God. And Lord God, today, we are claiming, Lord God, na bawat isa po sa amin, Lord God, we will be loving our life group, Lord God. At the end of this message, Lord God, we will appreciate, Lord God, the beauty, Lord God, of life group, Panginoon. And Lord God, ano man ang ginagawa ng kalaban, Lord God, sa oras na to, we rebuke it in the name of Jesus, Lord God. Lord, maraming salamat. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. Malakas ang palakpak ulit para sa Lord. Amen. So first C is, bakit kailangan ng small group? It's because of, ano daw? Connection. Okay, sabi mo nga, connection. Meaning, kapag may life group ka, there will be an immediate support. Amen? Alam mo sa sarili mo na merong mga taong may paki sa'yo. Tama? Lalo na pagka, sad boy ka, no? Okay, kapag may emergency o mabigat na pinagdadaanan, hindi mo agad matatawagan si Pastor King. Lalo ngayon, nasan siya ngayon? Sa Boracay siya ngayon, diba? Deserve naman niya yun, okay? So, kailangan natin ngayon ang life group naman. Tama? Andiyan si Pastor Jay, no? Okay, si Pastor Jay na lang muna ako papapray. Okay? Pero, ang life group mo, sila ang magpapadala ng foods. Yan. Ang life group mo ang manadalangin para sa'yo. Ang life group mo ang dadamay sa kahit anong sitwasyon mo. Amen? Meron kang instant friendship. Tama ba? Tama po ba? Ang life group ay hindi lang extracurricular activity ng church. Ito po kasi yung ito po kasi yung wrong mindset ng ibang Kristiyano. Ang mindset kasi ng iba, ang life group is what? Dagdag gawain lang ito. Sino ganyan? Check. Okay. May NOP na nga eh. May Sunday service na nga eh. May morning seeker pa. Okay. May youth service pa. Ano pa? May afternoon prayer pa. Okay. Lahat na. Tapos magla-life group pa. Ano ba yan? Mas maano pa sa oras ng trabaho. But little did we know that life groups gives us what? Ano daw? Connection. Life groups give us support. Dagdag connection, hindi konsumisyon. Amen? Siguro minsan nakakainis yung mga kasama sa life group, no? Pero, kidding aside, dagdag connection po yan sa atin. Dagdag tulong po sa atin yan. At dito mo mararanasan na hindi ka nag-iisa sa laban. Amen? Amen. So basahin, hindi ko na babasahin, no? Kung nababasa niyo ito sa Bible, yung Mark 2, verse 1 to 5, the four friends. Familiar po ba kayo dito? Bigyan ko lang kayo ng short background. When Jesus entered Capernaum once again, large number of people gathered to the point na siksikan na sila kahit langgam di na makakadaan. They gathered together kasi bumalik si Jesus on that moment. Okay? Habang nagpe-preach si Jesus that time, may mga lalaki, okay, na magkakasama sila, no? Isang grupo sila, buwat-buwat nila yung isa nilang kaibigan o isa nilang kasama na paralisado, paralyzed man. Okay, pero dahil nga sa sobrang daming tao, wala silang way para makapunta kay Jesus. Hindi nila madala, hindi sila makadaan eh. Pero dahil sa eagerness nila na madala yung kaibigan nila o yung kasama nila kay Jesus, anong ginawa nila? Sa tingin niyo, anong ginawa nila? Ha? Inakit yung bubong. Di ba? Ganon ka-eager yung apat na lalaki na buwat-buwat nila yung kaibigan nila na hindi pwede, kailangan ko madala to kay Jesus. Dumaan sila sa bubong at doon nila binato yun. Doon nila binato yung hindi naman binato. Okay? Doon sila dumaan. Ibig sabihin, makikita mo yung eagerness ng mga kasama niya na madala kay Jesus, yung kaibigan nila. May ganun ba tayong friends? May ganun ba tayong group of friends? Okay? And sabi doon, nakita ni Jesus yung faith nila that time. And ano ginawa ni Jesus?
Jesus said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Kung makikita po natin doon, kung wala yung small group nung lalaki na yan, makakapunta ba siya kay Jesus? Hindi. Yung friends o yung grupo ng lalaki na yon, nandun yung eagerness. They loved that man. They cared for that man. Kaya sila yung naging paa nung paralyzed man para makarating kay Jesus. That is the big impact and big help of a small group. Amen? Hindi kailangan madami. Sabi nga nila, hindi kailangan madami, basta tunay. Ganun ba, no? Ganun ba? Hindi kailangan maraming kaibigan, basta yung totoo, kahit isa lang. Okay? So, ganun din po ba tayo sa ating mga life group? Or sinner ka lang sa GC? Aruy. Okay, aray ko. Okay, pag nag-chat si pastor, okay, hindi na nga nag-sin, hindi pa umatay ng life group. Wala akong kausap ha. Sorry ano lang ako nautusan lang ako. Okay. Sabi dito, wag lang daw tayong sin sa GC. Kapag nag-chat si pastor, message tayo bukas nakita naman, nakasin. Pero walang reply. Wala ring react. Amen? Dapat daw po is maging intentional tayo to reply and to respond. Mahirap ba mag-chat? Mahirap ba mag-type? Pero pagka nag-grind ka sa ML, ang bilis-bilis mo ng kamay mo, pass hands ka. Pero pag nag-chat si pastor, may CG tayo busy ako. Aray. Sakit ng kamay ko. Okay, hindi tayo maka-reply. Hindi tayo maka-response. Amen? Oh, amen. Yung amen, sino yan? Sino yan? Guilty yan Okay. Nagpa-pray yung kasama mo sa live group. Anong ginawa mo? Yung nag-react ka lang ng ganyan. Pero hindi, pinag-pray mo ba? Uwe. Okay. Nagpa-pray yung kasama mo sa live group. Pa-pray naman ako kasi, ganito, ganyan. Nag-comment ka ng ganun, tapos sabay, tulog ulit. Hindi ka na nag-pray. Pag-pray mo. Amen? Amen. Malakas na pala pang ulit para kay Lord. Okay. Ang life group daw ay parang, oxygen tank. Ay, nakalagay dyan. Hindi mo napapansin sa normal na araw, pero kapag kinapos ka na ng hininga sa problema, doon mo malalaman kung gaano siya kahalaga. Yun, hugot, no? So, ang life group po, minsan, parang iniisi-isi lang natin na okay lang, next week na lang ako attend. Okay lang yan, bawi na lang ako sa susunod. Hanggang sa hindi ka na naka-attend. Okay, without knowing how important really is yung life group po natin. Amen po. Tandaan po natin na ang life group po gives us connection. Sabi niyo nga ulit, connection. May paki sa'yo ang life group mo. Pwede bang tingin mo ang katabi mo sa'yo, may paki ako sa'yo, kapatid. Yan. Okay, that is number 1. Okay. Ano ulit yung number 1? Connection. Tandaan po natin yan. Number 2, C is comfort or comfortability. Okay, safe space for growth. Ang life group po is a safe space for our growth. Sa C group po, bawal ang perfect. Sino perfect dito? Ako lang? Okay, bawal po ang perfect. Even sa loob naman ng church Okay, but to be specific, in our life group, bawal po ang perfect. A life group is a safe space, means a small community where people can be what? Honest, can be supported, and spiritually encouraged without fear of judgment. Ito yung misa kinatatakutan natin. Okay? Kapag sa malaking group, nag-aalangan tayo mag-share. Tama? Nag-aalangan tayo magkwento, lalo pagka-sensitive. Kasi malaking group, baka mamaya ako, pagkwentuhan lang ako ng mga yan, tapos tawanan ako pag nakita ko. Okay? Dito mo pwedeng itanong yung mga weird questions tungkol sa Bible na hiyang-hiya kang itanong sa harap ng maraming tao. Okay, sa small group po natin o sa life group po natin, safe maging vulnerable. Okay, dito natin pinapractice ang alin?
paggamit ng ating mga spiritual gifts. Baka minsan nahiya tayo ipakita dito, meron ka palang gift of teaching. Meron ka palang gift sa pagtuturo, gift sa pag-advise, gift sa pag-encourage. Hindi mo na-apply dito na pwede mong i-apply sa small groups. Tama? Kasi anong ginagawa natin sa small groups? We are sharing. Tama? We are sharing thoughts, sharing learnings. And doon natin makikita yung pagkakaiba ng ating mga pag-iintindi. And from that, natututo tayo. Tama po ba? And from that small group, nalalaman natin na, ang galing pala magsalita nito. Tahimik sa church, pero sa life group, magaling palang magsalita. May ganun ba? May ganun. Tama ba? Hindi mo nakikita ang nagsasalita sa church. Parang hindi nga bumubuka yung bibig dito yan eh. Pero pagdating sa life group, nakaka-encourage silang magsalita. Gaya ni Aldrin. Di ba? Sa small group, grabe mag-advise yan. Bas? Grabe mag-advise sa amin yan. Parang pastor na yan sa amin eh. Okay? Pero dito, nakita mo ba na gano'n yan? Easy-easy dito lang yan. Ha? Easy-easy lang dito yan. Atin kayo yung live group namin, makita nyo. Grabe mag-advise sa amin yan. Parang tatay namin yan. Shoutout Aldrin. Para naman si Aldrin. Yan. Okay. So, sa life group dapat may confidentiality. Yan. Kung ano shinare mo sa group, stays in the group. Okay? This builds what? Trust. So members feel comfortable sharing personal struggles. Nagbibuild tayo ng trust sa small group. Tama. Pansinin nyo, ang daming possible na mag-iba sa atin at mag-grow. Sa small group, it can build trust. Amen? Yung mga doubts and experiences, nakakwento nila. And natututo silang magtiwala sa tao. Amen? Even us, personally, yung mga bagay na hindi natin ma-open kahit kanino, but we know sa small group natin, they are trusted. Nakakwento po natin. Sa life group, dapat non-judgmental environment and respectful. Okay, ang bawat isa ay dapat makinig with empathy and respect, hindi criticism. Amen? Each member in the group are allowed to express their feelings. Ganun dapat ang ambience sa life group. They can express their feelings, their questions or struggles respectfully without being shamed. Okay? And sa life group po, dapat we should what? Pray for one another. Amen? Dito po sa life group po natin, natututo rin tayong mag-pray. Okay, sa life group po, we should encourage each other. Okay, and sa life group po, we offer help during difficult times. Amen? Malaking bagay po yan sa atin. Malaking bagay na pinagpe-pray po tayo ng bawat isa. Malaking bagay po na na-encourage tayo ng bawat isa. At malaking bagay po sa atin na meron tayong nalalapitan pag kailangan. Amen po. And ayun po ang kahalagahan ng may life group ka. Amen? Amen. Natututo? That is number 2. Comfortability. And number 3, di ba last 2 na lang ako. Namiss na ako. Okay. Number 3, 3. Number 3. Number 3 is comfortability or in the other term is accountability. Okay. Sa life group po, dapat accountable ka. Okay? Accountable to one another. Ang life group po ang nagiging preno ng buhay mo. Okay. Sa malalaking church service, madaling magtago. Okay? Madaling magpanggap na masaya ka or malakas ka. Pero sa small group, may mga tao magtatanong sa'yo, kamusta prayer life mo? Kamusta work mo? Kamusta naman kayo ni Pinatawad mo na ba siya? Ha? Nag-toothbrush ka ba? Naligo ka na ba? Ano ba yan? Sobra ka na ano ka ba? Deodorant ka ba? Masyado ng hard pala no? Minsan mga ganun mga ka-life group masyadong Okay. May magtatanong sa'yo, kamusta yung struggles mo? Kamusta yung business mo? Diba? Napirmahan na. Yes. Kamusta naman yung work mo? Diba? Nag-increase na ba yung sahod mo?
Hindi pa nga eh. So mag-rant ka ngayon. Nagigets nyo? You're being accountable to one another. Even the small details of your life. Open mo sa small group. Amen po? The small group will be your brake system kapag feeling mo maliligaw ka na ng landas. Kailangan natin ng mga taong magsasabi sa atin ng totoo. Kahit masakit. Amen? Ang life group po natin ang nagsisilbing salamin para makita po natin yung dumi or yung mga blind spots natin. Amen. The question is, willing ba tayong magpakorek? O willing ba tayong humingi na advice from our life group members? Yun yung dapat nating i-improve. Okay? We can build trust sa life group. 2 Samuel 12, basahin ko, bigyan ko na lang din kayo ng background. Ito yung story ni David and ni Nathan. So si Nathan po, ang life group leader ni David. Okay? Siya ang naglalakas loob na ituwid si David. For example, mentor natin. Okay? Kinokorek niya ang mga disciple niya even in a hurtful way. Okay, kahit sa pinakamasakit na paraan para lang matuto yung member mo. And kung wala si Nathan, baka si David ay natuluyang nang nalubog sa kasalanan. Same as sa atin. Okay, ang life group po magpapaalala sa atin sa mali at sa tama. Ang life group po ang magtatapik sa atin na, uy, sobra na yan ah. Amen. Ang life group po ang magpapaalala sa'yo na, uy, yung sintas mo, baka madapa ka. Double meaning, no? Uy, yung utang mo, laki. Matatanggal mo ngayon. In the deeper way, ganoon din po sa sa mga buhay po natin. Sila ang nakakita. Nakikita rin nila. Sabihin natin observant sila or what. Pero makikita at makikita po, lalo na pag ang tao, may pag-aalala sa'yo. Pag ang tao, mahal ka. Pag yung tao na yon sa small group mo, talagang nagkikare sa'yo, mapapansin yan kahit yung pinakamaliit na pagkakamali mo. And wag po natin yung masamain. Okay, siguro minsan, sobra-sobra na, no? Pero, they even care about you. Amen? Amen po ba? Baka kasi sobra na nga yung ginagawa mo talaga. Okay, and as a life group leader, okay, or life group member, kailangan po natin yun. Kailangan po natin na magpapaalala sa atin. Kailangan po natin ng tatapik po sa atin pag nakakalimot po tayo. Amen po. Mahalaga po ang accountability sa life group. Dahil tinutulungan nitong maging mas responsable, lumago sa pananampalataya at manatiling tapat sa mga pangako ng Diyos at sa kapwa. Okay. Bakit ba kailangan natin ng accountability? O bakit ba kailangan natin maging accountable sa bawat isa? Wala dyan. Okay. First is para meron magpapaalala at gagabay kapag meron ka accountability. May mga tao magmamalasakit, magtatanong kung kamusta ka, kamusta ang spiritual life mo. Okay. Kamusta yung prayer life mo? Devotion mo, kamusta? Buhay pa ba? O puro amag na yan, puro agiw na yan. Okay? Next is para maiwasan natin ang pagkakamali at kasalanan. Okay, maiwasan. They are reminding us na mali po yan. Okay, kung alam mong may mga taong nag-check sa'yo, mag-iingat ka sa mga decisions mo. Amen? Pag mayroong taong tatapik sa'yo, sa susunod na decision mo, mag-iingat ka na. Next is para sa tunay na paglago. Okay, ang life group ay hindi lang para sa fellowship. Hindi lang para magkita-kita lang tayo. Ang layunin din ng life group is tulungan ang bawat isa na mag-grow sa character, mag-grow sa faith, okay, sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap. Discussions. Ano pa? Para maramdaman na hindi ka nag-iisa. Sa accountability, may mga taong handang makinig. Okay, kapag accountable ka sa isang tao, willing kang umunawa, willing kang tumulong kapag may pinagdadaanan yung kasama mo.
And last is para sa encouragement at support. Kapag nahihirapan ng bawat isa, even ikaw, okay, even ang bawat isa sa atin dito, kapag nanghihina tayo, most especially sa pananampalataya natin, nandyan ang life group para ipaalala sa'yo yung faith na meron ka. Okay, at ipaalala sa'yo yung mga pangako ng Diyos at magpapalakas ng loob mo. Amen po? Amen po ba? That is accountability or captability. Sabi niyo nga, captability. Okay, that is number 3. Okay, bigyan po natin ang grupo natin ng permission to what? To speak into your life. Okay, once you enter a life group, sabi ko kanina, you are building trust as well. So kapag accountable ka sa bawat isa, you should trust your life group. Amen? Ngayon, pag sinira niya, siya na magkikeri nun. Amen po. Kapag pinagsabihan tayo, huwag tayong mag-exit sa group, huwag tayong mag-left the group. Okay? Check yourself, baka ikaw talaga yung mali. They are just caring about you. Amen po? And that is number 3. Captability or accountability. Ano ulit yung una? Connection. Very good. Number 2, comfort. And number 3, captability or accountability. And last po, ilang minutes na ako? Okay. Last po is, last C natin is Christ-centeredness. Sabi niyo nga, Christ-centeredness. Yan. Sa life group po, merong Christ-centeredness. Nandiyan po ang life transformation and not just information. Okay? Yes, ang preaching ng Sunday, nagbibigay ng information sa bawat isa. Pero sa life group po, sa small group po natin, nangyayari ang transformation. Dito natin na pag-uusapan kung paano i-apply ang napakinggan natin o natutunan natin into reality. Sa work, sa school, or even sa loob ng tahanan. Okay, sorry po, medyo serious ako . Okay. Serious po ang ating ito po kasi yung napansin ko na medyo nawawala na po sa atin ngayon is yung importance ng life group. Okay. Sabi dito, ang life group ang nagpapanatili sa atin na nakafocus kay Jesus. Kung walang life group, madali tayong madistract ng ingay ng mundo. Okay, kagaya ng kwento ni Moses and ni Jethro. Ayan si Jethro. Okay, sa Exodus 18, verse 17 to 23. Sa verses po na to, pinayuhan po ni Jethro si Moses para mas mapaglingkuran ang Diyos ng maayos. Sabi niya kay Moses, "The work is too heavy for you. You cannot handle it alone." Jethro is giving some advice to Moses that moment. And sa life group po, isa din ito sa makukuha natin. Advices from our mentor, advices from our brothers and sisters sa life group. Okay, na hindi natin mahanap sa TikTok na mga uso ngayon yun yung mga parang sa feed ng TikTok, makikita ka na advice doon. Pero mali. Okay, makikita ka advice doon na more on self-explanatory. Pero sa life group po, makaka-receive tayo ng mga advices na biblical. Advices in own experiences sa journey niya sa Panginoon. And that's really encouraging. Okay? And ang goal po ng advice is what? Hindi para gumaan lang ang work. Hindi para gumaan lang yung trabaho. Kundi para masunod ang kalooban ng Panginoon. Bakit nga ba Christ-centered ang life group? Okay? Bakit nga ba Christ-centered ang life group? First, because obviously, ang salita ng Diyos ang pinag-aaralan. Amen? Baka may life group dito, hindi Bible ang pinag-aaralan. Okay? Lagot tayo dyan. Obviously, ang pinag-uusapan po sa life group is based sa mga teachings ni Jesus Christ and how to apply sa mga buhay po natin. Siguro minsan may mga pinag-uusapan tayong iba about kay Tanggol, diba? About sa mga issues sa bansa, mga trending sa social media, or possible, minsan mga kabastusan mga sa cell group, or even ibang tao. Meron ba yan? Okay, joke lang. Pero at the end of the day,
we share discussion about what? About the Word of God, about Christ. Kaya Christ-centered ang life group. Amen? Next is because Jesus is the example. Bakit Christ-centered ang life group? Because sa life group po, walang ibang ine-example o pinaka-highlight is kundi sino? Si Jesus. Sa life group, ang isa sa mga objective po nito ay sundan ang halimbawa ni Jesus. Amen? Like kung paano siya magmahal, paano magpatawad, paano manalangin, paano maglingkod. Amen? And the next is, prayer is a must. Sa life group po, sino hindi nagpe-pray sa life group? Wala naman siguro dito, no? Sa life group po, nagpe-pray tayo. Hindi pwedeng hindi. Di ba? Merong opening, merong closing, and madalas, ano ginagawa? Nagtuturuan pa kung sino. Okay, tama ba? Drin, turo mo na kung sino magpe-pray. Yan, mga ganun. Drin, di ba? Sino magpe-pray? Hindi, siya na lang. Ano ako eh, sakit na lalamunan ko eh, paus ako. Okay, but yes, sa life group po, masasanay po tayong mag-pray. Okay. Christ-centered ang life group. Obviously, why? Ang pinag-uusapan po natin yan is about Jesus. Amen? Kasi kung hindi about kay Jesus ang pinag-uusapan natin, maalarma po tayo. Tandaan po natin, life group focused on what Jesus did. On what Jesus is teaching. Amen? Amen? That is number 4. Taos na po ako. Yan. Ano ulit yung una? Connection. Second, comfort. Third, comfortability or accountability. And last is Christ-centeredness. Okay. So ito pong 4 na sinato, tandaan po natin, okay, na ang life group po is not just a group of people na naggagather lang. Okay. Naggagather para ano? Kumain, gastos na naman, life group na naman, na naman tayo sa labas. Okay? Oras, pagod na nga eh. Magkikita-kita pa. Okay? So minsan po sa buhay, okay, pakiramdam po natin, tayo lang ang lumalaban. Okay? Tahimik nating dinadala yung mga pagod natin, yung problema natin, yung mga tanong sa puso natin. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos para maglakad mag-isa. Amen po. Ang life group po ay hindi lang simpleng gathering. Ito ay lugar kung saan may taong handang makinig sa iyo. Handang umunawa sa iyo at handang manalangin para sa iyo. Isang lugar o grupo na kung saan pwede kang maging totoo. Yung hindi mo kailangan magpanggap na okay ka. And ang life group po ay parang family. Amen? Isang safe space kung saan pwede tayong maging totoo, magbahagi ng struggles at sabay-sabay mag-grow sa faith. Maaari may mga araw na pagod ka, busy ka, or wala kang ganang pumunta. Sinong guilty dyan? Okay, minsan may mga time na parang ang bigat-bigat ng katawan mo, ayokong mati ng life group. Pero kadalasan, doon mismo sa life group natin, nararanasan ng encouragement. Comfort, reminders ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Nandun sa life group, minsan yung kapahingahan. Amen? Tama po ba? Minsan, nandun ka lang nakakatawa na hindi mo nagagawa sa bahay. Minsan, doon ka lang nagiging masaya kasi nakikita mo yung mga kaibigan mo na nakakapagkwentuhan kayo. And sa bawat kwentong na i-share ng bawat isa, sa bawat prayers ng sama-sama and encouragements that we are getting, unti-unti tayong pinapalakas ng Diyos. Okay. Kaya parang, sama mo lang ako, Flor. Hindi ako maiyak eh. Diba? So, unti-unti tayong pinapalakas ng Diyos. Kaya wag nating i-compromise ang pag-attend ng life group. Amen? Hindi lang ito tungkol sa pagdalo eh. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang pamilya. Amen? Pamilya na po ang binubuo dito sa life group po natin. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang pamilya na sabay-sabay naglumalakad sa journey mo sa spiritual life. Nagmamahalan,
at lumalago sa pananampalataya. And tandaan po natin, mahalaga ang presensya mo. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka, kapatid. Kita-kit sa life group pa. Sabi mo, kita-kit sa life group pa. Sige, sabi mo. Yan. May taong may encourage kasi nandyan ka. Guys, isipin nyo, sa life group po, it's not all about you. Hindi lang para sa'yo, hindi. Baka mayroon ding may kailangan ng encouragement mo sa grupo. Baka may kailangan din na yung pinagdaanan mo, maging encouragement sa ibang tao. Amen? They will encourage you or you can encourage them as well. Kaya mahalaga po na kasama tayo sa isang life group. At in sync po tayo sa bawat isa sa grupo. Amen. Lilinawin ko lang po. Sa life group, wag lang tayong basta umattend. Sa life group po, kailangan iisa po tayo ng goal. Iisa tayo ng expectation. Iisa tayo ng hangarin. Iisa tayo ng journey sa life group. Not just attending. Napilit lang kasi ako ni Kuya eh. Pinilit lang ako ni Pastor eh. Kasi sabi, birthday niya. Attend ako. Amen. In sync po dapat tayo sa grupo. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? This is a small part of the church. Pero malaking impact po ang ginagawa ng life group. Not just individually, pero as a whole church din. Amen. Yes, we are divided into small groups, but it doesn't mean na magkakaaway tayo. Hindi. Isang way lang po ito para mas maging open tayo sa isa't isa. Mas makilala natin ang bawat isa. At kagaya na sabi ko kanina, yung 4 C's. Connection, comfort, comfortability, and Christ-centered. All of these is a benefit for us. Lahat po tayo mag-grow sa life group. Amen. And ngayon po, pwede ko bang tawagin yung mga may life group dyan? Sige, huwag tayo mahiya. Mga life group leaders, pwede ko bang tawagin yung mga may na-handle na po na life group? Sige po. Come here po in front. Yung mga ina-handle po na life group, punta po tayo dito sa harap. Sige po, huwag po tayo mahiya. And even siguro yung mga nag-stop, pero before nag-life group, nandyan pa rin naman yung mga nila life group. Sige po, punta po tayo dito. Huwag po tayo mahiya. Be proud na may ina-handle tayong life group. Isa lang may life group dito. Sige, yan, tayo po tayo dito. Yan. Be proud. Kasi, andun yung eagerness nyo to have life group. Sige, pwede ba natin palakpakan yung mga life group leaders natin? Sama ka na dito. Ito pinaka eh. Lagare. Okay. Sige, dito huwag kayo sa gilid. Yan kayo. Huwag kayo dapat taas na ako. May life group ako. Siksikan kay Jarn? Okay. Yan. Wala na? Okay. Sige, palakpakan natin ulit yung mga to. Yan. So, ito po yung mga life group leaders po natin. Okay. Nag-e-effort. Yan. Ito mga life group leaders natin, gumagastos. Mga life group leaders natin, kahit na may problema, nandyan pa rin for their life groups. Amen. Nagchat-chat. Kahit minsan di na siya nire-replyan. Uy, attend ka. Uy. Di nag-reply. Uy, reply ka naman. Stoy. Pero hindi sila sumuko. Itong mga life group leaders, they are offering their time and effort para makapag-life group. Amen. Pwede ba natin sila ipag-pray ngayon? Pag-pray natin itong mga life group leaders. Can we raise our hands for them? Hallelujah. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang buhay ng bawat life group leaders nito. Nakikita mo, Lord God, yung effort, yung time, even financially, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi ito nasasayang. And Lord God, we are praying today na patuloy mo, Lord God, bigyan ng puso. Patuloy mo, Lord God, na bigyan ng eagerness.
Patuloy mo, Lord God, bigyan, Panginoon, ng passion, Lord God, itong mga life leaders na to, Father God, para maglingkod sa'yo. Para, Lord God, makapag-share ng iyong word sa mga life group nila, Panginoon. And Lord God, i-bless mo sila in all aspects of their lives. Huwag po silang mapagod na ibahagi ang iyong salita sa kanilang mga life group, Lord God. And Lord God, help them, Lord God, na yung mga hinahandle po nilang life group, mag-grow din po, Panginoon, ng kagaya nila. Lord God, soon, yung mga nila life group po nila, they will also handle their own life groups. And that will be very, very a blessing for them, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Lord God, ingatan mo sila, pagpalain, at mahalin, Panginoon. Gamitin mo sila maging daluyan ng iyong pag-ibig sa kanilang mga life groups, Panginoon. Let there be joy, let there be love, let there be peace in their lives and in their life groups. In Jesus' name we pray. Amen. And wag pa alis. Okay lang po ba yung mga hinahandle po nila? Pwede pupunta po kayo sa kanila. Sige po. Kung wala, okay lang din. Sige po, punta po kayo para... Eto, simple gesture lang po at makita po natin sino po yung mga wala pang life group. Hindi para gusto ko lang din po makita at makita natin, uy, wala pa palang life group si ano. Okay. Yan. Sige. Yan, sige, yakapin mo, i-kiss mo. Yan. Asa, meron kayo dyan. Dito kayo sa akin. Live group ko kayo. Dito. Sino pa? And yung mga nanay natin, hinahandle naman na si ni Pastora Christy. Yan. Sige. Okay. Sige, yung mga may life group dyan, sige, pwede kayong mag-ano lang dyan sa in place. Pray for each other lang. Life group leaders, pray for them. Sige. Very short prayer lang for your group. Okay. Lord, we pray. Dalhin mo sila, Lord God, sa life group, Panginoon, na saan sila magiging komportable. Life group, Panginoon, na they can trust this group. Life group, Father God, that they can build a family, Panginoon. Lord God, maraming salamat. And alam ko, Lord God, yung mga members po namin na wala pa pong life group, lead them to a group that they will be comfortable. Maraming salamat, Lord. And Lord God, for all the life groups, ikaw na po ang bahala mag-bless. Lord God, at palaguin mo to not just in numbers, but mag-grow po, Lord God, ang bawat isa sa kanilang mga spiritual life. In Jesus' name, Amen. Sige po, malakas na palakpak. Sige po, balik na po tayo sa ating mga upuan and si Lord na po ang bahala mag-bless sa bawat life group na yan. And yung mga wala pong life group, guys, nakita niyo naman po yung mga kanina. You can message them or life groups, you can also message all yung mga wala pa pong life group. Guys, bigyan po natin na importansya ang life group. Malaking bagay po ang life group sa bawat isa. Malaking tulong. Okay, huwag tayong bubuo ng life group to build may kaaway kayo, pag-usapan natin. Huwag ganun. Okay. Ang goal natin sa life group is to grow personally, spiritually, and as a church. Amen po? Amen po. And yung mga members po natin, guys, mahalin niyo yung mga mentors nyo. Okay? May mga pinagdadaanan din yan. Okay? Pero yung simpleng umattend lang kayo, mag-reply kayo, na-appreciate po namin yun. Kasi alam namin na you are there. May pakika sa life group. Eh, simpleng yes lang, walang problema. Simpleng like nga lang, okay na kami doon. Masaya na po kami doon. Ang gusto lang po namin is nandun din yung joy nyo to attend. Bigyan po natin ng halaga ang life group. Amen po. Amen.